Umaga pa lang ay busy na sa paglilinis ng cruise si Ella. Ilang taon na siya nagtatrabaho sa cruise ship pero hindi pa rin siya sanay sa buhay niya roon. Oh, malungkot na naman ang mukha mo. Mismo na naman si Mikay, no? Nako, ano pa nga ba? Alam mo naman kung gaano kakulit yung inaanak mo. Ilang buwan na rin kasi tayo rito sa cruise. Gusto ko na talagang umuwi eh. Mabilis lang naman ang araw. Hindi mo namamalayan, nakauwi ka na pala. At saka sure naman ako na miss ka na rin niya. Ngumiti lang si Ella noon pagkatapos ay nagpatuloy na sa kanyang paglilinis. Habang naglilinis ay nakita niya ang kapitan ng barko, si Captain Alex Navarro. Ngumiti siya rito at bumati. Good morning, Captain. Good morning din. Agad namang napansin ni Saria iyon kaya inasar niya si Ella. Uy, good morning si Captain Alex sa'yo? Oh, bakit? Sa'yo ba? Hindi? Hindi. Kahit pogi kasi yan, nakakatakot pa rin na bumati. Natuwa naman si Ella sa kanyang kaibigan. Totoo naman yung sinasabi mo. Pero syempre, kailangan pa rin nating magbigay galang. Siya ang captain ng barko eh. Well, true naman. Hayaan mo mamaya babatiin ko na siya. Ilang minuto pa ay lumapit sa kanila si Carmen, isa rin sa mga tagalinis ng cruise ship. Hoy, puro kayo kwentuhan dyan. Kung naglilinis sana kayo, tapos na tayo rito. Itong mga to talaga? Carmen, ano ka ba naman? Kumalma ka nga. Maglilinis naman kami habang nag-uusap pa. Oo nga. Palibasa, gusto mong tumaas ang posisyon mo kaya ka ganyan. Lalong nainis si Carmen dahil sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Aba, mukhang gusto mo pa yatang isumbong kita ah. Kung ako sa inyo, bilisan nyo na. May birthday party raw dito mamaya. Kailangan na malinis ang function hall. Oo, alam naman namin ang tungkol dun eh. Pagkatapos namin dito, pupunta na rin kami sa function hall. Mabuti naman kung ganon. Sige na, maiwan ko na kayo dahil marami pa akong gagawin. Nang umalis na si Carmen ay inis na inis si Saria. Halos gusto na niyang sabunutan ang katrabaho dahil sa inis. Ano kayang itsura ni Carmen kapag kalbo na siya? Nakakainis eh. Saria, hayaan mo na. Baka may pinagdadaanan lang siya kaya ganun. Pinagdadaanan? Ah, oo. Baka malapit na siyang mag-menopause. Laging mainit ang ulo niya, di ba? Hindi na naman tuloy mapigilan ni Ella ang tawa dahil sa hirit ng kaibigan. Ilang minuto pa ay inibanan nila ang usapan. Ang sabi niya, birthday party daw yung gaganapin sa function hall? Oo, ang alam ko, grande daw yung party dahil 60th birthday ng isang guest. Sana may inuman para makapag-inuman tayo. Inuman? Nako, ayoko niya no. Alam mo naman kung ano nangyari sa akin, di ba? Lumapit si Saria sa kanyang kaibigan pagkatapos ay umiling. Ay, oo nga pala. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin kilala kung sinong tatay ni Mikay? Tumingin-tingin si Ella sa paligid bago tuluyang sumagot. Oo, huwag ka maingay. Alam mo naman na ikaw lang nung may alam tungkol sa kung ano nangyari sa akin. Ay nako, kung alam ko lang kung sino ang tatay niya, matagal na sanang buo yung pamilya namin. Hay, sana makilala mo na siya. Ilang taon na rin kasi siyang hinahanap ni Mikay eh. Sa akin nga nagtatanong na rin yung bata. Ngumiti lang ng mapait si Ella. Hindi na siya sumagot pa sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kinagabihan, hindi na nga uminom si Ella kahit anong pilit ni Saria sa kanya. Pwede kasing sumali kahit konti ang mga crew noon. Sure ka? Ayaw mo talaga? Off-duty naman tayo eh. Pwede yan. Oo, ayos na ako. Ikaw na lang ang mag-enjoy dyan. Sige na. Hinayaan na lang ni Saria si Ella. Nang paalis na sana siya, ay bigla namang nakasalubong niya si Captain Alex Navarro. Good evening, Captain Alex. Enjoy the party po. Good evening. Ikaw ba? Ayaw mo mag-enjoy? Off-duty ka naman, di ba? Oo, pero hindi ako umiinom. Kinabahan si Ella noon. Hindi niya alam kung bakit. Sa isip-isip niya, siguro ay ganoon ang nararamdaman niya dahil nonchalant si Captain Alex. Ang lakas talaga ng tibok ng puso ko kapag nakikita ko si Captain Alex. Bakit kaya? Hinayaan na lang ni Ella iyon at pumunta siya sa crew cabin para magpahinga. Ginising na lang siya ng isang boses, si Saria. Ella! Ella! Saria naman, antok pa ako eh. Duty na natin. Tapos na rin yung party. Tara na, maglinis na tayo.
Agad na napabalikwas si Ella at inayos ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang oras. Oras na nga ng duty nila. Butit hindi ka lasing. Akala ko ba magiinom ka? Hindi naman ako nagtagal dun eh. Wala ka kaya. At saka nakita ko nandun si Carmen kaya hinayaan ko na. Mababad trip lang ako sa kanya. Ah, ganun ba? O sige, tara na, maglinis na tayo. Magkaibang lugar ang pinaglinisan ni Nazaria at Ella. Habang nag-aayos ay nakita naman ni Ella si Captain Alex. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla siyang tulungan nito. Gabi na, nag-ayos ka pa rin. Bakit hindi ka nalang magpahinga? Sige na, tulungan na kita dyan. Captain Alex, shift po namin ngayon. Kayo na lang po magpahinga. Okay na po ako. Salamat na lang. At saka wag niyo na po akong tulungan. Kaya ko naman po ito eh. Ayan sis, wala naman na akong gagawin pa. Kung makatulong naman ako, why not, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Ella dahil sa kanyang narinig. Hindi siya nakapagsalita agad. Po, seryoso po ba kayo dyan sa sinasabi niyo, Captain? Kayo? Tutulong sa akin? Wag na po, okay na po ako. Nakakahiya naman po kasi sa inyo eh. Mukha ba ako nagjo-joke? Seryoso ako sa sinasabi ko. Yaka na yan para hindi ka na mapagod. Wala nang nagawa si Ella noon. Hinayaan na lang talaga niya si Alex na gawin ang gusto nitong gawin. Captain, maraming salamat po. Pero okay na po yan. Tumulong na po kayo sa akin eh. Inuulit ko po, hindi niyo to trabaho. Okay na po. O sige. Basta pag kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang ako. Agad na tumalikod si Ella pagkasabi nun. May kilig siyang nararamdaman. Pero hindi niya maipakita kay Captain Alex. Agad niyang hinanap si Saria. Saria! Saria! Oh, ano ba yun? Parang sobra kayata makangiti dyan ah. Anong meron? Wala. Ang saya pala na maglinis kapag may tumutulong sa'yo. Nagtaka si Saria kaya tinanong niya ang kanyang kaibigan. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Matagal naman na tayo nagtatrabaho rito. Lagi rin naman kitang tinutulungan. Anong sinasabi mo dyan? Basta, hindi mo kasi maiintindihan eh. Hala, nababaliw ka na ba? Tara na nga't maglinis na tayo. Baka mahawa pa ako dyan sa kabaliwan mo eh. Natawa na lang si Ella. Pero noong mga oras na iyon, ay iniisip pa rin niya ang pagiging mabait ni Captain Alex sa kanya. Pagbalik ni Ella sa crew cabin, nakita niyang wala ng space doon para sa kanya. Sa standard chair na lang siya sana uupo, pero may boses siyang narinig sa may likod niya. Mukhang wala ka nang tutulugan dyan. Pagod ka pa naman. Ay, nandyan pala kayo, Captain. Bakit po pala nandito kayo? May kailangan po ba kayo sa akin? Wala naman. Kakamustahin lang sana kita. Nakita ko kasi kanina na pagod ka na. Napangiti na lang si Ella, para bang nahihiya pa. Nako, Captain, maraming salamat po ah. Pero okay na ako rito sa standard chair. Dito na lang ako tutulog. Kaya ko naman na to. Ano? Seryoso ka ba dyan? Sa standard chair ka talaga matutulog? Opo, ayos lang naman sa akin. Wala naman po ako magagawa eh. Naubusan po ako ng space. Agad na umiling si Alex. Dahil gusto niyang tulungan ang dalaga, ay kinausap niya ito. Halika, sumama ka sa akin sa captain's room. Nanlaki ang mata ni Ella dahil sa narinig. Ayaw niya sana pero mapilit si Alex sa kanya. Okay po. Dito ka na matulog sa tabi ko. Lalong nanlaki ang mga mata ni Ella sa gulat. Hindi niya akalaing na-offeran siya ni Alex ng ganun. Captain, okay na po, wag na. Nakatulog naman ako kanina. Miss Darius, okay lang naman kung dito ka matulog. Wala makakaalam. Isa pa, anong oras na rin. Imbes na nagpapahinga ka na, nandito ka. Naghahanap ng matutulugan. Captain, alam niyo pong bawal ito. Hindi po pwede. Maraming salamat na lang po. I insist. Don't worry. Wala akong gagawin na masama sa'yo, okay? Tumingin si Ella sa kanyang suot na relo. 2:00 na ng madaling araw. Sobrang dilim na rin ang paligid. Sige na nga, pero hindi ako tatabi sa inyo, sir ah. Sa sofa na lang po ako matutulog. Mahirap na. Oo, sige. Kahit saan, basta dito ka lang sa loob ng kwarto ko. Mas safe ka rito. Sige po, salamat. Magpahinga na po kayo. Magpapahinga na rin po ako. Ilang minuto pa ay pumasok na sa loob si Ella. Manghang-mangha siya sa kwarto ni Captain Alex pero hindi niya yun pinahalata.
humiga na siya sa sofa. Pagkatapos ay si Alex naman ay humiga sa kama niya. Sure ka na dyan sa decision mo? Hindi ka talaga higa rito sa kama? Tingnan mo, malamot naman dito. Umiling si Ella pagkatapos ay ngumiti na parang nahihiya. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, okay na po ako. Maraming salamat. Sige na po, pahinga na tayo. Sige. Sinisigurado ko lang naman. Sige na, magpahinga ka na. Good night. Good night din po, Captain. Sleep well po. Hindi pa noon natulog si Alex. Habang natutulog si Ella, ay masaya niya itong pinagmamasdan. Kinabukasan, nagising si Ella dahil sa kilos ni Alex sa kanyang paligid. Natawa pa nga si Alex noon dahil nakita niya kung paano magulat ang dalaga. Oh, good morning. Gising ka na pala. Halika, let's have breakfast together. May oras ka pa naman siguro para kumain, di ba? Captain, baka po kasi inahanap na ako ng mga kasama ko. Aalis na po ako. At saka hindi pa naman po ako gutom. Okay na okay pa po ako. I insist. Sayang naman kasi itong hinanda ko na breakfast para sa ating dalawa. Agad na tumingin si Ella sa pagkain na hinanda para sa kanya ni Alex. Dahil alam niyang may effort ito ng lalaki, ay kumain na rin siya. Captain, isang beses lang po sana ito. Hindi na po ako pupunta rito. Nakakahiya kasi. Captain, masyado ka namang formal. Alex na lang ang itawag mo sa akin. Nandito lang naman tayo sa loob ng kwarto ko. Alex, pero sanay rin po kasi ako na captain ang tawag ko sa inyo. Pwede po bang yun na lang? Napailing si Alex pagkatapos ay ngumiti. Oo na, sige na, yun na lang. Mukhang hindi ka komportable sa Alex eh. Opo, pasensya na. Ayos lang, naiintindihan ko naman. O sige, kumain ka na dyan ah. Opo, kayo rin. Kumain na po kayo. Habang kumakain ay hindi maiwasan ni Alex na tumingin kay Ella. Hindi niya alam kung bakit napapangiti siya nito. Captain, may dumi po ba sa mukha ko? Kanina pa po kasi kayo nakatingin sa akin eh. May problema po ba? Wala naman. Sige, kumain ka na. Ubusin mo yung hinanda ko para sa'yo. Sigurado po kayo? Agad nang umiti si Alex. Oo naman. Sige na, kumain ka na. I-enjoy mong food. Pagkatapos nun, bumalik na si Ella sa crew cabin. Alam niyang hinahanap na talaga siya ni Sarya at ng mga kasama niya. Ella? Ella! Oh, Sarya. Bakit? Anong meron? Anong meron? Naku hindi mo pa ba alam kung anong kwentong kumakalat sa inyo ni Captain Alex? Nanlaki ang mga mata ni Ella nang marinig iyon. Hindi niya alam kung anong paliwanag ang sasabihin niya sa kanyang kaibigan. Anong kwento? At saka sino nagpakalat? Sino pa ba? Malamang si Carmen ang may gawa nito. Siya lang naman yung may inis sa iyo eh. Ang sabi-sabi sa paligid, may relasyon daw kayo ni Captain Alex. Hindi naman yung totoo, di ba? Relasyon? Paano ako magkakaroon ng relasyon kay Captain Alex? Naku, si Carmen talaga. Kung ano-anong sinasabi. Tiningnan ni Sarya si Ella mula ulo hanggang paa. Parang nagtataka na. Nasan ka pala kagabi? Parang hindi kita nakita. Saan ka natulog? Hindi pa natatapos ni Ella ang kanyang sasabihin ay nanlaki na ang mata ni Sarya. Don't tell me na totoong sinasabi ni Carmen May relasyon nga kayo ni Captain Alex? Doon ka ba natulog sa kanya kagabi? Oh my God! Magkatabi ba kayo natulog? Agad na hinila ni Ella si Sarya sa isang sulok. Tinakpan pa nito ang bibig ng kanyang kaibigan para hindi sila marinig ng iba. Tumahimik ka nga, Sarya. Baka may makarinig sa iyo eh. Oo, kay Captain Alex ako natulog kagabi. Pero hindi naman kami magkatabi, okay? Lalong nanlaki ang mga mata ni Sarya dahil sa nalaman. Pagkatapos ng ilang minuto, inalis na ni Ella ang takip sa bibig ni Sarya, kaya nagsalita na ito. Ano? Totoo ba yan? Hindi talaga kayo magkatabi? Hindi. Bakit ko naman gagawin yun, di ba? Wala kaming relasyon. Sadyang kailangan ko lang na matulog doon kasi wala na akong space sa crew cabin. Nakita niya ako, kaya nag-offer siya. Tumangutango naman si Sarya pero may pag-aalala sa kanyang mga mata noong sa mga oras na iyon. Pero ibang sinasabi ni Carmen. Kung alam mo lang kung gaano kalala mga sinasabi sa'yo ng babaeng yun, maiinis ka talaga. Hindi ko naman kailangan magpaliwanag sa kanya. Sino ba siya?
Hindi ko nga siya kaibigan eh. So hindi siya mahalaga sa akin. Totoo naman yon. Pero kailangan mo pa rin ipaglaban ng sarili mo sa mga tsismosa. Alam mo na, para hindi ka nahilahin pababa. Agad na napaisip si Ella. Tama rin naman ang kanyang kaibigan. Pero, hinayaan niya na lang iyon. Para sa kanya, hindi naman importante yon. Nang dumaan na siya sa harapan ng mga katrabaho niya, rinig na rinig niya ang usapan ng mga ito. Yan daw yung tinatagong girlfriend ni Captain Alex? Tama ba? Oo, sabi ni Carmen, yan nga daw yun eh. Ay naku, bakit kailangan pang itago no? Hindi ba sila proud sa relasyon nilang dalawa? Dahil kasama ni Ella noon si Saria, hindi napigilan ng dalaga na sumagot dahil inaapi ang kanyang kaibigan. Hoy, mga chismosa. Walang relasyon ng kaibigan ko at si Captain. Huwag na kayong gumawa ng fake news dyan. Saria, hindi naman magiging chismis ang isang bagay kung walang basehan. Malamang totoong sinasabi ni Carmen na nakita niyang pumasok si Ella sa loob ng kwarto ni Captain Alex. Oo nga, sigurado akong totoo yun. Dapat hindi na lang nila itatago. Maging proud sila sa kung ano meron sila. Hindi na nakayanan ni Ella ang kanyang mga naririnig, kaya pati siya ay sumagot na rin. Sinabi na ngang hindi eh. Kanino ba kayo maniniwala? Sa kaibigan yung puro chismis ang alam o sa akin na grabe yung pagchismisan? Syempre sa kaibigan namin. Siya ang nakakita sa inyo eh. Bakit hindi kami maniniwala sa kanya? Total nandito ka na rin lang. Bakit hindi mo pa sagutin yung tanong namin? Natulog ka ba sa tabi ni Captain Alex kagabi? Gusto sanang magpaliwanag ni Ella kung ano talaga ang nangyari kagabi. Pero alam niya rin kahit anong gawin niya ay malabong pakinggan siya ng mga katrabaho niya. Magsasalita na sana siya nang biglang hinila siya ng kanyang kaibigan palayo. Hay nako, hayaan mo na nga sila. Hindi naman worth it yung oras natin dyan. Wala nang naggawa si Ella noon kung hindi sumama kay Saria. Nagmadali sila para makalayo sa mga katrabaho nila. Buti na lang hinila mo ko palabas. Baka sinabunutan ko pa yung kung nagkataon. Nakakainis ang mga sinasabi niya tungkol sa akin eh. O diba? Nakakainis siya. Sabi ko na sa iyo eh. Tapos, sabi mo pa kanina na hindi mo siya papansinin dahil hindi naman siya mahalaga sa'yo. Dapat sinasabi mo na to kay Captain Alex. Aha? Bakit ko naman sasabihin kay Captain Alex ang tungkol dito? Napailing na lang si Saria dahil sa sinabi ni Ella. Parehas kayong involved dito. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang merong problema. Isa pa, mas okay na sa'yo yung malaman kaysa sa iba, hindi ba? Naku, wag na. Hayaan mo na. Kapag hinayaan mo naman yan, baka mag-die down yung issue. Baka sabihin pa niya, ginagawa kong big deal ang lahat. Hindi naman yun sa ganun, no? Siyempre, kailangan mo rin naman ng protection sa sarili mo. Hindi lang naman para kay Mika ito eh, kundi para rin sa'yo. At lumipas nga ang ilang araw. Ang akalang maliit na issue lang ay mas lalong lumalaki. Sabi ko na sa'yo, di ba? Sabihin mo na kay Captain Alex ang tungkol dito. Kung ano-ano naririnig natin na issue na wala namang katotohanan. Mukhang tama ka. Kailangan ko na magsabi kay Captain Alex tungkol dito. Ang dami na ng fake news eh. Kung gusto mo, samahan pa kita. Ayos lang naman sa akin. Umiling si Ella pagkatapos ay ngumiti. Hindi, huwag kang mag-alala sa akin. Okay na ako. Mabuti naman kung ganon. Kung ano man ang mangyari, sabihan mo lang ako ha. Oo naman, ikaw pa ba? Sige na, pupuntahan ko na siya. Noong hapon na din iyon ay nagkita ang dalawa. Kaya nag-decide na si Ella na roon na kausapin si Captain Alex. Oh, Mysterious. Kamusta ka na? Ilang beses tayo nagkasalubong pero ngayon mo lang ako pinansin. Bakit? May problema ba? Captain Alex, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin alam kung anong kumakalat na balita? Wala ka pa rin bang idea? Sa sinasabi nila tungkol sa atin. Well, Miss Darius, hindi naman totoo ang tungkol dun. Baka tayo magsayang ng oras para ipaliwanag sa kanila ang nangyari. Medyo nadismaya si Ella dahil sa narinig niya kay Captain Alex. Ang buong akala niya ay tutulungan siya nito na linisin ang pangalan niya. Noong una rin, akala ko magiging okay lang ang lahat. Kaya hindi ko na pinansin. Pero sobra-sobra nang sinasabi nila sa akin. Kaya ihingi sana ako ng tulong sa'yo. Hayaan mo na lang yun. Kung gusto mo nga, kahit isang gabi ulit, pwede.
Gusto mo mamaya? Tungkol sa kwarto ko. Nanlaki ang mata ni Ella dahil sa kanyang narinig. Hindi niya ine-expect iyon. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o mapapahiya. Ano po? Sabi ko pumunta ka ulit sa kwarto ko. Seryoso ka ba dyan? Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Ganyan pang iniisip mo. Captain Alex, hindi dapat ganon. Ngumiti ng mapang-asar si Captain Alex sa kanya kaya lalo siyang nainis. Kapag natulog ka sa tabi ko, pwede kong i-request ng pagbibigay ng posisyon sa'yo. Mas mataas na posisyon. Mas malaking sweldo. Sa tingin niyo po talaga, pagtaas ng sweldo ang gusto ko? Ganun bang tingin niyo sa katulad namin? Well, Captain Alex, hindi ganun yun. Huwag mo kong tapatan ng pera. Isang gabi lang naman. Hindi na natapos ni Captain Alex ang kanyang sasabihin dahil sumagot na si Ella sa kanya. Kahit ilang gabi pa yan, hindi ko po kailangan yan. Nagtatrabaho po ako ng marangal dito. Sana po respetuhin niyo yun. Agad na tumalikod si Ella. Wala na siyang pakailam kung ano man ang sasabihin pa ni Captain Alex sa kanya. Sarya! Sarya! Bakit iinis ka? Para kang dragon na namumula ang tenga. Paano hindi pupulang tenga ko sa inis? Kung ano-ano sinabi ni Captain Alex sa akin. Hindi na nakakatuwa ah. Nagulat naman si Sarya kaya tinanong niya agad ang kaibigan kung bakit inis na inis siya kay Captain Alex. Oh, ano namang meron kay Captain Alex? Nung isang araw lang okay ka naman sa kanya. Saka sabi mo rin, kakausapin mo lang siya tungkol dun sa issue. Aba, yayain ba naman bigla ako sa kama niya? Doon na lang daw ako magpahinga ulit mamaya. Sabi pa niya, itataas daw niyang posisyon ko sa trabaho. Kinilig ng konti si Sarya at nang ma-realize na hindi talaga natutuwa ang kaibigan, ay kinausap niya ito. Friend, pasensya ka na ha. Kinikilig lang eh. Hayaan mo na. Baka bet ka lang ni sir. O kaya joke niya lang yun. Pero nakausap pa ba siya tungkol sa issue? Oo. Parang ayaw niya naman akong tulungan. At saka hindi raw siya nagjo-joke. Sinabi niya yun sa akin kanina. Nakakainis. Sino siya para sabihan ako ng ganun? Wala siyang karapatan. Tumangutango naman si Sarya. Well, totoo naman. Gusto mo ba kausapin ko siya para sa'yo? Para magkaalaman na. Agad na umiling si Ella. Sarya, hindi. Alam mo naman ang mangyayari sa akin kapag kinausap mo si Captain Alex. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Si Mikay ang iniisip ko. Kawawa siya kapag wala akong maipadala sa kanya. Yun ang nga rin ang sasabihin ko eh. Hindi mo naman siguro gustong mawalan ng trabaho. At kinabukasan si Mikay, hindi ba? Naaawa na rin ako para sa bata eh. Hindi na lang nagsalita pa si Ella. Inis pa rin siya kay Captain Alex pero hindi na siya nagsalita laban dito. Ay nako, pasalamat na lang talaga siya at iniisip kong anak ko. Kailangan ko lang talaga tong trabahong to. Kung pwede, huwag ka na lang makipag-usap sa kanya para makaiwas ka na rin. Pwede mo namang batiin bilang paggalang pero hanggang dun na lang yun. At yun na nga ang ginawa ni Ella. Hindi na niya kinausap si Captain Alex kahit na gusto na ito siyang kausapin. Miss Darius, bakit parang hindi mo na ako pinapansin recently? May problema ba tayo? Pabulong na sumagot si Ella. Inis na inis pa rin siya. As if naman na hindi mo rin alam by now kung anong problema ko sa'yo. Bahagyang narinig ni Captain Alex kung anong sinabi ni Ella kaya tinanong niya ito. Miss Darius, may sinasabi ka ba? Agad namang hinarap ni Ella si Captain Alex na para bang wala siyang problema rito. Ha? Ako po? Wala ah. Sige Captain, alis na po ako. Marami pa akong aasikasuhin. Nang umalis siya ay inis na inis pa rin si Ella. As if naman na bigla na lang niyang nakalimutan yun. Grabe talaga. Porket kapitan siya ng barko, ganoon lang siya kung makaasta. Dumaan pa ngang ilang araw ay bigla na namang nagkita ang dalawa. Gabi na naman noon. Miss Darius, magandang gabi. Ang sipag mo na naman. Mamaya doon ka magpahinga sa kwarto ko ah. Captain, with all due respect, hinayaan ko na nga po yung unang beses na sinabihan niyo ko niyan. Tapos uulitin niyo pa. Ano po ba talagang gusto niyong mangyari? Ang mawalan ako ng respeto sa inyo? Hindi naman sa ganun. Ano kasi? Hindi na natapos ni Captain Alex ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Ella sa kanya. Nagtatrabaho ako ng marangal
Para sa pamilya ko rito, Captain. Sana respetuhin niyo po iyon. Okay, sige, fine. Pasensya ka na sa mga sinabi ko. Hayaan niyo na po ako. Wala na po tayong dapat pag-usapan pa. Aalis na po ako. Simula noon, hindi na nga pumunta pa si Ella sa mga kwarto ni Captain Alex. Sa araw-araw, iwas na iwas siya sa lugar na iyon. Hoy, hindi ka na talaga namamansin kay Captain Alex? Para saan pa yun? Pagkatapos ng mga sinabi niya sa akin, ine-expect mo pang kakausapin ko siya? Hindi naman sa ganon. Ang hirap din ng sitwasyon mo eh. Nakikita kayo pero walang pansinan. Parang may LQ. Seryosong tumingin si Ella sa kanyang kaibigan bago ulit nagsalita. Ganun talaga. Babait pa nga ako nito dahil hindi ko na siya kinakausap pagkatapos ng mga sinabi niya. Deserve niya kung anong mga trato ko sa kanya. So ano, hindi mo na talaga kakausapin? Alam mo na, baka naman may paliwanag siya roon sa mga sinabi niya. Paano na lang kung ipatawag ka at may seryosong kausapin? Good luck na lang kung maisip niya yun. Sa pinakita niyang ugali, mukhang malagumboy ang sinasabi mo. Hapon noon, oras ng pahinga ni Ella, nang bigla nilang may kumatok sa crew cabin kung nasaan siya. Ella, pinapatawag ka ni Captain Alex. May importante daw siyang sasabihin sa'yo. Importante? Gano'ng importante sa kanya na papupuntahin ako sa kwarto niya? Agad na nagtaka ang katrabaho ni Ella sa kanyang sinabi, kaya agad niya itong nilapitan. Kwarto? Ano sinasabi mo? Ang sabi niya sa akin, sa opisina ka raw niya magpunta. Gulat na gulat man si Ella ay hindi niya iyon pinansin. Nang lumabas siya mula sa crew cabin, naglakad siya ng konti, pero nabigla siya nang may humawak sa kanyang kamay. Sino? Ako to. Kanina pa kitang pinatawag, hindi ba? Bakit hindi ka pumupunta sa opisina ko? Opisina ba talaga o sa kwarto mo tayo pupunta? Nagtinginan ang mga tao sa paligid dahil sa kanilang narinig. Gulat ang lahat, pati na rin si Alex. So nagpunta talaga siya sa kwarto ni Captain Alex? Totoo pala talaga yung sinabi ni Carmen sa atin nung nakaraan? Oo nga. Ito namang si Ella. Hindi na lang aminin ang totoo. Bakit? Kinakaya niya kaya si Captain? Sa gwapo niyang yun? Ikakaya pa siya ni Ella? Aba mahiya naman siya, no? Habang nag-uusap ang mga katrabaho ni Ella, ay hinila na siya ni Alex papunta sa opisina nito. Ano ba? Sinabi ko naman sa'yo na ayaw ko, di ba? Bakit ba pinipilit mo pa rin ako? Kung sumama ka na kasi sa akin ngayon, imbes na kung ano-anong sinasabi mo dyan, maiintindihan mo ako. Okay, tara na. Teka, saglit lang. Kaya ko maglakad mag-isa. Agad na dinala ni Alex Ella sa loob ng opisina niya. Nakinggulat niya nang makita niya roon si Saria. Saria? Anong ginagawa mo rito? Ella, pinatawag niya kasi ako eh. Pinaliwanag niya sa akin ang lahat, kaya makinig ka sa kanya, okay? Makinig? Bakit naman ako makikinig sa lalaking to? Tumayo si Saria pagkatapos ay naglakad papalapit kay Ella. Bago umalis, tinapik-tapik pa niya ang kaibigan. Kung ano man ang sasabihin niya sa'yo, deserve mo yun. Lagi mo yung tatandaan. Anong ibig mo sabihin na deserve ko? Saria, hindi kita maintindihan. Basta relax ka lang. Maiwan na kita rito. At tuluyan na ngang umalis si Saria sa opisina ni Alex para magkausap ang dalawa ng masinsinan. Umupo ka. Agad namang kinuha iyon ni Ella, pero puno pa rin siya ng pagtataka. Sabihin mo sa akin, ano bang sinasabi ng kaibigan ko? Miss Darius, ang lahat na nangyari ay isang test lang. Isang test kung saan ipapakita mo sa akin kung deserving ka ba sa posisyon na ibibigay ko sa iyo. Diba? Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko ng posisyon na ibibigay mo sa akin. Kung ang kapalit nun ay isang gabi sa kwarto mo, wag na lang. Napainig na lang doon si Alex. Hindi na niya alam kung paano pa ipapaliwanag sa dalaga ang totoong intensyon niya. Test nga lang yun, Ella. Hindi totoong gusto kitang makasama sa kama ko. Gladly na ipasa mo naman ang lahat ng tests na binigay ko sa iyo. You really deserve the position. Position? Ibig sabihin, maibibigay ka talagang position sa akin na hindi ko na kailangan tumabi sa'yo? Tumungo-tungo si Alex pagkatapos ay ngumiti. Oo. Kahit ilang beses ka pang ulit-ulitin, hindi talaga yun ang intensyon ko sa'yo. Look, I'm really sorry for what happened. I just needed to test if ikaw nga ba talagang hinahanap ko as the new housekeeping head. Nanlaki ang mga mata ni Ella.
Hindi siya makapaniwala. Ako? Housekeeping head? Bakit ako? May mas deserving pa namang na tao kaysa sa akin. Sa ilang taon na nakatatrabaho ka rito, okay naman ang records mo. Nakita ko rin naman na okay kang makipag-usap sa mga guests. Do you still think na hindi mo deserve yung pagiging isang housekeeping head? Hindi na makapagsalita si Ella noon. Sobrang overwhelmed niya sa natanggap niyang balita. So, meaning po ba nito totoo pong inasal mo sa akin noong mga nakaraang araw? Ganun po ba? Oo, hindi totoo yun. Pasensya ka na. Sobrang ayaw kong gawin yun pero wala akong choice. Kailangan ko mapalabas yung totoong ugali mo. Ibig sabihin din po ba nun lilinawin niyo na rin sa lahat kung ano talaga yung nangyari nung isang gabi? Tutulungan niyo po ba ako maayos ang problema sa mga katrabaho ko? Tumangutang-ulang si Alex noon pagkatapos ay ngumiti. Oo, lilinawin na natin sa lahat ng totoo. Ano, tara na? Ngayon na po agad? Oo, ngayon na. Ayoko naman lumabas ka rito habang tinitingnan ka nila. Mamaya, kung ano-anong issue na naman ang iba to nila sa'yo Nang tumayo si Alex ay sumunod agad sa kanya si Ella. Hindi man siya magsalita ay masaya siya dahil sa wakas ay matitigil na ang chismis tungkol sa kanila ng binata. Tinipon ni Alex ang lahat ng housekeeping department sa crew training room para kausapin. Kabadong-kabado si Ella noong mga oras na yun. Tinawag ko kayo rito. Hindi para mag-aksaya ng oras, kundi para linawin ang isang issue na kumakalat. May narinig akong chismis na may personal daw akong relasyon sa isa sa mga crew. Kay Miss Ella Darius. Huminto ito sandali pagkatapos ay nagpatuloy. Gusto kong maging malinaw sa inyong lahat. Walang katotohanan ang chismis na yun. Bilang kapitan ng barkong ito, inaasahan kong professionalism ng bawat isa. Ang chismis ay nakakasira lang sa ating lahat. Kung may concern kayo, dumaan kayo sa tamang proseso. Hindi yung bulungan kayo ng bulungan. Hindi yung puro kayo haka-haka. Pagkatapos magsalita ni Alex, ay bumulong ang mga katrabaho ni Ella. Hindi sila naniniwala sa mga sinabi ni Alex. Syempre hindi sila aamin. Maapektuhan ang trabaho nila Oo nga, damage control lang ang ginagawa niya ng Captain Alex. Ang buong akala niya ay hindi iyon rinig ni Alex. Pero dahil medyo malakas ang boses nila, ay rinig iyon ng Captain. Ano sinabi niyo? Wala po Sir Captain. Pabulong naman na sumagot ang isa. Ikaw kasi ang ingay na boses mo Narinig tuloy ni Captain Alex kung anong pinag-uusapan natin. At bago tayo matapos, may isa pa akong mahalagang announcement. Simula ngayong araw, si Ella na ang ina-appoint kong bagong housekeeping head. Hindi dahil sa kahit anong personal na dahilan, kundi dahil napatunayan niyang kanyang kakayahan sa akin. Napatigil siya at tumingin kay Ella. Ngumiti pa ito sa dalaga. Maasa ko sa buong cooperation niyo. Igalang niyo ang kanyang bagong posisyon. Kaya ng paggalang niyo sa utos ko. Inuulit ko, ginawa ko ito dahil sa kakayahan niya. Hindi dahil sa kung anong chismis. Malinaw ba yun? Wala nang nagawa ang mga katrabaho ni Ella noon. May iba pa rin namang masaya para sa kanya, pero mas marami ang may duda. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magiging okay ang lahat. Magtiwala ka lang. Housekeeping head ka na. Congratulations! Siyempre, hindi mo naman matatanggal sa akin yung magduda Sa mga kilos ni Captain Alex, recently, maiinis ka talaga. Parang wala siyang balak na ipagtanggol ako Pero okay na ngayon, di ba? Pinagtanggol ka naman na niya sa lahat. Okay na yun. Kahit ganoon na ang sinabi ni Sarya kay Ella, ay may pag-aalala pa rin sa kanyang boses. Paano kung magtanong pa rin sila? Kung isipin pa rin nila na may relasyon kami ni Captain Alex? Alam mo, kapag ganun pa rin ang reaksyon nila, kasalanan na nila yun. Pinaliwanag naman sa kanilang mabuti kung anong meron sa inyo ni Captain Alex, di ba? Labas na kayo ron kung may issue pa rin sila sa inyo. Natatakot lang kasi ako Sa paglinaw ni Captain Alex ng mga bagay, hindi pa rin maiiwasan ng mga chismosa sa paligid. Tinapik-tapik ni Sarya ang likod ni Ella para malaman nito na magiging okay lang ang lahat. Hindi na mawawala yun. Kailangan mo lang talagang mabuhay na kasama yun. Tumangutango si Ella pagkatapos ay ngumiti. Hindi na siya sumagot pa sa kanyang kaibigan. Makaraan ng ilang araw, naisipang tawagan ni Ella ang kanyang tita Soledad para ibalita na housekeeping head na siya sa barko. Si Soledad na rin ang tumayong ina ni Ella
pagkatapos mamatay ng tunay nitong ina. Hello ma, kamusta po? Si Mikay, kasama niyo po ba? Anak, ayos lang naman kami rito. Ikaw, kamusta ka riyan? Si Mikay naglalaro sa labas. Teka, tatawagin ko. Isang minuto ring hinintay ni Elas na bumalik ang kanyang ina kasama si Mikay. Sobrang saya ng bata. Kitang-kita iyon sa mga mata niya. Anak, kamusta ka na? Sobrang saya kong makita ka. Kamusta ang school? Okay naman ba? Ang grades mo, hindi mo ba pinapakita sa akin? Mama, okay na okay pong grades ko. Lagi akong perfect sa quizzes at saka kasi promise mo sa akin, kapag ginawa ko yon uuwi ka na. Kailan ba kasing uwi mo, Mama? Malapit na anak, promise. Konting-konti na lang uuwi na ako. Maraming pasalubong si Mama para sa'yo, ha? Mahal na mahal kita, anak. Parang maluluha na si Mikay ng mga oras na iyon. Ayaw niya lang ipakita kay Ella dahil ayaw niyang malungkot ang mama niya. Okay po, Mama. Lagi po kayo mag-iingat. I love you. Aba, aalis ka na kagad? Mama, okay na po sa akin na makita ko kayo. Basta uwi po kayo, ha. I love you po ulit. Pagkasabi noon ay agad na umalis si Mikay para mag-alaro ulit sa labas. Naging malungkot si Ella pero ngumiti na lang siya dahil nakita pa rin naman niya ang kanyang anak. Oh, bakit parang malungkot ka anak? May problema ba? Wala po ma. Naisip ko lang talagang lumalaki na si Mikay. Hindi ko alam kung malungkot o masaya yun para sa akin. Dahil nalulungkot ang kanyang anak, iniba na lang niya ang topic. O anak, bakit ka nga pala napatawag? Kamusta ka na ba dyan? Natawa si Ella. Talaga ba, ma? Kapag tumatawag ba ako, problema agad ang bungad ko sa'yo? Saglit na natawa rin si Soledad sa kabilang linya. Hindi naman sa ganun, anak. Nag-aalala rin ako sa'yo. Mukhang stress ka kasi. Ano? May problema ka ba? Wala po, ma. Gusto ko lang po sabihin na housekeeping head na po ako rito sa barko. Binigyan na po ako ng posisyon ng kapitan namin dito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Soledad sa gulat. Sa sobrang saya niya, ay napaluhan na nga siya. Talaga ba anak? Abay magandang balita iyan. Sakto malapit na rin naman ang uwi mo. Celebrate natin yan ha? Oo naman po ma. Promise po yan. Pagka uwi ko, mag-celebrate po tayo agad. Mahal na mahal ko po kayo. Oh sige na anak. Papatayin ko na itong tawag. Magluluto pa ako ng pagkain namin ni Mikay. Mag-iingat ka dyan ha? Mahal na mahal kita. Ngumiti si Ella bago tuluyang patayin ang tawag. Ang hindi niya alam, kanina pang nakikinig sa likod niya si Alex. Nang matapos ang tawag, saka lang nagparamdam si Alex. Kunwari umubo siya sa likod ni Ella. Kanina pa po ba kayo dyan, Captain Alex? Naku, pasensya na po. Hindi ko kayo agad nakita. Ayos lang. Yan mo. Wala man ako narinig. Talaga, Captain? Tumango-tango si Alex pagkatapos ay ngumiti. Pero ang totoo, narinig niya ang lahat. Nang makita niyang nakatingin sa kawalan si Ella, kinausap niya ito. Mama mo yung kausap mo kanina. Opo, Captain Alex. Pasensya na. Narinig ko talaga yung mga pinag-uusapan nyo. May anak ka na pala. Tumango lang si Ella. Nahihiya siya na ikwento ang buhay niya kay Captain Alex. Opo, may anak na po ako. Mikay po ang pangalan niya. 7 years old na siya. Natahimik si Alex. Ilang segundo pa ay nagtanong ulit siya kay Ella. Ibig sabihin, may asawa ka na pala. Ngumiti si Ella na may lungkot sa mga mata niya pagkatapos ay umiling. Wala po akong asawa pero may anak. Nasaan ang tatay ng anak mo? Huwag mo sabihin na hiwalay na kayo. Hiwalay? Hindi ko nga po kilalang tatay ng anak ko. Nang marinig iyon ni Alex ay bigla siyang natigilan. Hindi niya akalain na ganoon ang isasagot ni Ella sa kanya. Hindi na niya sinundan pa iyon ng isa pang tanong. Sige na, Captain. May gagawin pa po ako sa loob. Lumabas lang talaga ako para kausapin si Mama. Maiwan ko na po kayo dyan. Sige, salamat. Wala po yun. Salamat sa konting kwentuhan. Gusto ko po sana pero marami pa po akong kailangan gawin eh. Nang umalis na si Ella ay nanatili pa rin doon si Alex. Hindi niya alam kung ano ba ang nararamdaman niya para sa dalaga. Ang importante lang sa kanya ay nakakita niyang masaya ito. Dumaan ang ilang araw, nakita agad ni Captain Alex ang dedikasyon ni Ella bilang bagong housekeeping head. Ella, kompleto na po yung checklist ng cabins.
Salamat. Siguraduhin nyo lang na pasado sa sanitation standards lahat. Opo, ma'am. Agad na kinausap ng isa pang crew si Ella. Ma'am, may reklamo po sa Deck 7. O sige, ako nang pupunta ron. May ilang bagay lang akong tatapusin. Sige po, ma'am. Dahil nakita nga ito ni Alex ay pinuri niya ito. Ma'am Ella, Yes, Captain? dapat kong takbo ng housekeeping simula na maupo ka bilang head. Agad na napangiti si Ella. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Mabuti naman po't nagustuhan ninyo. Hindi, higit pa nga rin ang ginagawa mo eh. Maayos ang sistema ng bawat isa. Disiplinado ang mga crews. At halos wala akong natatanggap na reklamo galing sa kanila. Salamat po, Captain. Team effort po yon. Si Alex naman ang ngumiti sa kanya. Ganyan ang gusto ko. Marunong magtrabaho at marunong kumilala sa tao. Tama talaga na ikaw ang kinuha kong housekeeping head. I'll make sure po na magpapatuloy iyon, sir. Maraming salamat po ulit sa pagbibigay sa akin ng posisyon na to. Keep it up, Ma'am Ella. Malayo pang mararating mo rito. Makalipas ang ilang buwan, naging okay ang relasyon ni Alex at Ella dahil lagi na silang nakakapagkwentuhan. Ang mga katrabaho rin ni Ella ay hindi na naiinis sa kanya. Oh, andito ka na naman sa labas. Tsaka mukhang malalim ang iniisip mo ah. May problema ka ba? Pwede ka namang magsabi sa akin. Oh, wala. Ilang linggo na lang kasi uuwi na tayo sa Pilipinas. Konting tiis na lang, mayayakap ko ng anak ko. Alam mo, dahil lagi mo kinukwento yung bata sa akin. Parang gusto ko na siya makita. Well, oo, nakikita ko naman siya sa pictures na pinapakita mo sa akin. Pero iba pa rin yung personal, di ba? Ngumiti si Ella pagkatapos ay sumagot kay Alex. Pwede naman. Kung makikita tayo sa Pilipinas, bakit hindi? Makulit nga lang talaga yung batang yun. Baka hindi mo kayanin, Cap. Well, may mga pamangkin din naman ako na kaedad niya. Kayang-kaya kong na makapaglaro sa kanya. O sige, sabi mo yan, Cap, ha? Kapag nakita tayo sa Pilipinas, ipapakilala ko sa iyong anak ko. Hindi naman alam ni Ella na narinig pala siya ni Saria. Kaya naman inasyar siya nito nang makita na sila. Uy, ikaw narinig ko kayo ni Captain Alex kanina. Ano yon? Ipapakilala mo na sa kanya ang anak mo? Bakit? Ninong ba siya? Saglit na natawa si Ella dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ano ka ba? Hindi siya ninong ni Mikay, no? Gusto lang talaga niyang makilala ang bata. Ano namang problema dun? Kung kikilalanin niya si Mikay, for sure ay pati si Mama Soledad ay makikilala niya rin niya. Wow, grabe! Meeting the family na pala? Hinampas naman tuloy ni Ella si Saria sa may balikat pagkatapos ay natawa. Meet the family? Anong sinasabi mo? Ay nako, kung ano-ano na lang talagang hinihirit mo eh. Ikaw naman, hindi pa ba obvious? Gusto ka kaya ni Captain Alex? Ewan ko kasi sa'yo eh. Bakit parang sobrang manhid mo? Nanlaki ang mata ni Ella dahil sa narinig. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Saria. Saria, ikaw hindi ka ba talaga titigil? Mayos ka nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Issue na naman yan pagka nagkataon. Dahil nakatakip ang bibig ni Saria noong mga oras na yon, ay hindi agad siya nakapagsalita. Nang ma-realize iyon ni Ella, ay inalis niya ang kamay sa bibig ng kaibigan. Grabe kung takpan mo naman yung bibig ko, parang chismis ang kinakalat ko. Totoo kaya? May gusto sa'yo si Captain Alex? Sa totoo lang yan, hindi lang naman ako nakakapansin. Ha? Ibig sabihin ba nun, alam din to ng iba nating katrabaho? Na gusto ko ni Captain Alex? Oo, alam din ng mga taong dati ayaw sa'yo. Sila pa nga ngayon ang unang kilig na kilig sa inyo eh. Doon na paunti-unting natahimik si Ella. Bigla nang niya isip si Alex at kung paano nga ito makipag-usap sa kanya. May konting kilig siyang naramdaman pero hindi niya yun pinahalata. Ay nako, ewan ko sa'yo, fake news ka pa ha? Fake news o in denial ka lang? For sure naman ramdam mo yun eh. Aminin mo na. Tumalikod na lang noon si Ella. Ayaw niyang makita ni Saria ang parang kamatis sa pisngi niya. Dumating na nga ang oras na sila ay pauwi na sa Pilipinas. Malungkot man pero nagpaalam na sila sa isa't isa. Oh, dadalaw na lang ako sa bahay niyo next week ha. Bibisitahin kong inaanak ko. Panigurado naman akong na-miss na rin ako ni Mikay. O sige, hihintayin na lang kita sa bahay. Wala naman ako masyadong pupuntahan.
Mas gusto ko na ibigay ang lahat ng oras ko sa anak ko. Ang buong akala ni Ella ay tapos na si Saria sa pang-aasar sa kanya. Pero dumaan kasi si Captain Alex sa may tabi nila. Oh, Miss De Los Santos, Miss Darius. Uuwi nga rin pala kayo sa mga pamilya niyo ngayon. Opo, Cap. Nag-aalala nga si Ella dahil baka hindi na raw po niya masilayan ang gwapo niyong mukha. Nang marinig iyon ay agad na kinurop ni Ella si Saria sa tangiliran nito. Aray ko naman! Miss De Los Santos, okay ka lang ba? Bago pa makasagot si Saria, kay Alex ay si Ella na ang nagsalita. Opo, okay lang talaga siya, Cap. Si Miss De Los Santos pa? Bigla lang po sumasakit yung tagiliran niya. Pasensya na po. Oo nga, Cap. Sumakit lang talagang tagiliran ko. Pagkasabi ni Saria noon ay nagpaalam na si Alex sa kanila. Ngumiti pa nga ito. Kung ako rin naman ang tititigan niyo ng ganyan, hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko. Nakakatunaw eh. Humirit ka pa talaga ha. Ano bang gusto mo? Sumakit ulit yung tagiliran mo. Hindi na, ito naman nagjo-joke lang naman ako ah. Hindi ka na talaga mabiro no? At nakauwi na nga rin si Ella sa Pilipinas. Agad na sumalubong sa kanya ang anak na si Mikay. Mama? Mikay anak, nandito na ako. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Naluluha na si Ella noon. Pilit niya lang tinatago para kay Mikay. Oo anak ko, umuwi na si Mama para sa inyo. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Okay naman po ako. Miss na miss ko na po talaga kayo. Thank you Mama. Umuwi ka po para sa akin. Oo naman anak. Tara, upo muna tayo roon. Ipapakita ko sa iyo mga pasalubong ko. Ilang minuto pa ay lumabas na rin mula sa kwarto niya si Soledad. Hindi niya agad nakita si Ella. Mikay apo, sino yung kausap? Hindi na natapos ni Soledad ang kanyang sasabihin dahil sumagot sa kanya si Ella. Mama, ako po ito. Umuwi na po ako. Ella, anak, bakit nandito ka na? Bakit ma? Ayaw niyo po bang nandito ako? Agad na umiling si Soledad pagkatapos ay nagsalita. Hindi naman yun sa ganun anak. Nagulat lang talaga ako't narito ka na. Gusto ko po sana kayong sorpresahin. Mukhang nagawa ko naman po. Lumapit si Soledad sa kanyang anak pagkatapos ay niyakap ito ng mahigpit. Naluluha na silang dalawa noon. Salamat sa Diyos dahil ligtas ka nakauwi. Mahal na mahal kita anak. Nandito na po ako ma. Hindi na ako mawawala. Matagal pa bago ako umalis ulit. Dahil sa narinig ay nalungkot si Mikay. Akala niya kasi hindi na muling aalis si Ella sa tabi niya. Aalis pa rin po pala kayo mama. Akala ko po dito na kayo. Anak, maniwala ka sa akin. Gusto ko talaga nandito lang ako sa tabi mo hanggang sa lumaki ka. Kaso, kailangan ko magtrabaho para sa iyo eh. Lumaki na po kasi ako mama. Siyempre nahanap ko na po kayo. At saka gusto ko na rin po na nasa tabi ko kayo. Palagi. Nang marinig yun ni Ella, ay may sandaling nawasak ang puso niya. Ayaw niya mang umalis pero kailangan. Hayaan mo anak, mag-iipon si mama para sa'yo. Kapag sapat na yung ipon ko, magtatayo tayo ng business. Lagi na ako nandito nun. Dati niya pa po yung sinasabi. Kahit kailan naman po hindi na nangyari. Siguro po niloloko niyo lang talaga ako. Dahil nagtatampo, umalis na lang si Mikay at pumunta sa kwarto niya. Mikay, anak! Hayaan mo muna ang bata. Ganun talaga. Miss na miss ka niya eh. Kung ganun ang maririnig niya, magtatampo talaga siya sa'yo. Hindi ko naman po gunustong iwan siya ma. Alam niyo po yan. Si Mikay po ang lakas ko sa bawat araw ko sa ibang bansa. Ngumiti na may lungkot sa kanyang mga mata si Soledad. Hindi rin naman ginusto ng bata na iwanan mo siya. Intindihin mo na lang. Balang araw may intindihin naman niya yun. Sana nga po mama. Hindi ko po kasi kakayanin na makitang may tampo po sa akin ng anak ko. Minsan na nga lang po kung umuwi ganito pa. Hindi ka matitiis ng anak mo. Baka mamaya o bukas rin okay na siya. Habaan mo na lang ang pasensya mo sa kanya ha. At yun na nga ang ginawa ni Ella. Hinintay niya na maging okay ang kanyang anak sa lahat ng nararamdaman nitong sakit. Makaraan lang ang ilang araw, okay na ulit sila. Anak, good morning. Ito, gumawa ko ng pancakes para sa'yo. May hotdogs din akong hinanda. Ano, mag-breakfast ka na ba? Opo, ma. Sa may kwarto ko pa lang po. Sobrang sarap na ng amoy ng niluluto nyo.
Kaya nga po ako napabangon eh. Aba, mabuti naman. O sige, umupo ka na rito. Ihahanda ko na rin yung chocolate drink mo, okay? Tumangutango naman ang bata pagkatapos ay ngumiti. Nang matapos na niyang ihain ang lahat, ay umupo rin siya sa tabi ng kanyang anak. Ma, may event nga po pala ako sa school. Tara, sumama ko po. Sa Friday na po yun. Ngumiti naman si Ella pagkatapos ay nagtanong sa kanyang anak. Event? Anong event yun, anak? O sige, sasama ako. Wala naman ako masyadong gagawin. Family day po, ma. Dahil sa narinig ay napaso ang dila ni Ella sa iniinom niyang kape. Isa kasi ang family day sa mga bagay na labis niyang iniiwasan. Family day? Hindi ba pwedeng si Lola Sol na lang ang isama mo dyan? Total, lagi mo naman siyang kasama mo, di ba? Ngino nga po, may. Si Lola Sol na lang po lagi kong kasama. Hindi ba pwedeng ikaw naman po ngayon? Sige na po. Please po. Wala nang nagawa si Ella noon kung hindi pumayag sa gusto ng kanyang anak. Sige anak, mukhang hindi naman ako makakatanggi sa'yo eh. Ilalagay ko na yun sa kalendaryo ko. Talaga po, ma? Yehey! First time ko makakasama si mama sa family day. Thank you po, mama. Basta behave ka ron ha. At saka isasama pa rin natin si Lola Sol. Mas masaya kasi yun kung tatlo tayo, okay? Tumangutango naman ang bata. Kitang-kita sa mga mata nito na excited ito na mag-Friday. Kinagabihan, agad niyang tinawagan si Saria para ikwento kung anong nangyari. Matagal ko naman ang sinasabi sa'yo yan eh, na darating ang araw na to. Kailangan na ni Mikay ng father figure. Lumalaki na siya. Yun na nga problema ko eh. Sino naman ang ipapakilala ko sa kanya, hindi ba? Buti sana kung kilala ko yung lalaking nakasama ko noon. Hangin ako. Bakit ba kasi nawalan ka ng malay noon? Yan tuloy. Hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo ngayon. Alalang-alala na noon si Ella pero wala na siyang magawa. Pumayag na siya sa gusto ng kanyang anak kaya wala nang dahilan para umatras pa. Naku, bahala na. Hindi pa naman nagtatanong si Mikay tungkol sa tatay niya. Sa ngayon hindi pa. Pero nakikita na niya yon. Ikaw ba naman? Walang lalaki sa pamilya mo tapos makakita niya sa iba na meron. Kasalanan ko bang nasa ibang lugar si Jordan? Kung nandito lang yun, siya na yung kakilalaning ama ni Mikay. Natawa na lang si Saria sa kanyang kaibigan bago tuluyang magsalita. Tingnan mo, mangdadamay ka pa ng ibang tao. Nananahimik na nga si Jordan, guguluhin mo pa. Ikakasal na nga yata yung lokong yun eh. Gulat na gulat si Ella nang marinig iyon. Ha? May nagkamali sa lokong yun? Aba, iba rin naman pala si Jordan. Oo, kung si Jordan ang papakilala mong tatay niya, magiging anak pa sa labas ang inaanak ko? Naku, loka-loka ka rin eh. Natawa na lang si Ella sa kanyang sarili. Oo nga naman, may point si Saria. Pagkatapos ng ilang minuto pang tawentuhan, ay nagpaalam na siya sa kanyang kaibigan. O anak, mag-ayos ka na, lalabas tayo ngayon. Po, talaga mama? Oo, lalabas tayo. Kasama natin si Lola Sol mo. Magbabonding tayo, okay? Dahil sa sinabi ni Ella ay natuwa si Mikay. Nag-ayos na agad siya ng kanyang sarili. Si Soledad naman noon ay lumabas mula sa kwarto niya. Mukhang nakuha mo na agad ang puso ng bata. Hayaan mo. Magiging okay lang talaga ang lahat para sa inyong dalawa. Sana nga ma. Sana ganun lang kadali mga bagay para sa amin ni Mikay. Alam mo, marami pa akong kailangan malaman tungkol sa kanya. 7 years old na siya pero parang hindi ko pa rin siya kilala. Gagabayan naman kita anak. Hindi kita pababayaan pagdating dyan. Nagpunta na nga sa mall sina Ella, Soledad at Mikay. Masayang masaya ang bata dahil panay arcade ang nakikita niya. Mama, tingnan mo oh. Ang daming arcade. Magandang arcade games. Oo nga anak. Gusto mo bang maglaro? Pwede po ba? Kahit konti lang. Promise po, saglit lang talaga ako maglalaro. Ang ganda pa ng ngiti ng bata. Excited na maglaro. Oh, syempre naman. Para sa'yo yan. Kaya rin tayo pumunta rito dahil dyan. Aba, spoiled yung apo ko ah. Sige na apo, maglaro ka na roon. Babantayan ka naman namin ni mama mo. Matagal ko na rin po siyang na-miss ma. Kaya lahat po ng gusto niya, ibibigay ko. Kung kaya ko naman po, bakit hindi, di ba? Ang buong akala ni Ella ay magbabantay lang siya ng bata.
Pero gusto rin pala ng anak na isama siya sa arcade games. Mama, laruin natin yung may kotse. Bunggiin po natin sila. O sige ba, basta ikaw ang driver ha? Ang saya mo naman, Mikay. Sige na, maglaro na kayo ni mama mo. Babantayan ko na lang kayo rito. Agad na niyakap ni Mikay ang kanyang lola Sol bago tuluyang sumagot. Oo naman po, Lola. Kasama ko na kasi si Mama eh. O sige, maglalaro na po kami ha. Dito lang po kayo. Naglaro na nga si Mikay noon. Si Ella rin ay masaya para sa kanyang anak. Ano, masaya ka naman anak? Na-enjoy mo naman tong ginagawa natin ngayong araw? Oo naman po, Mama. Gustong gusto ko po. Thank you so much po sa bonding natin na to. Pagkatapos lang ng ilang sandali, nang makapagpahinga na sila ay niyaya naman ni Ella ang dalawa sa bilihan ng damit para sa upcoming family day. Anak, magpahinga muna tayo. Napapagod ang mama eh. Halika, may upuan dito. Dito muna tayo. Ma, pagkatapos po nito, saan tayo pupunta? Bibili tayo ng t-shirt para sa family day nyo. Diba sabi ng teacher mo, color blue daw yung team color natin, tama ba? Ngumiti at tumango-tango si Ella. Pati sa pagbili ng damit para sa kanya ay excited na siya. Ilang minuto lang ay pumunta sila sa department store para bumili ng t-shirts. Ito po, Mama, sakto sa akin. Maganda rin po yung tela. Oo nga no, maganda rin yung tela. O sige, yun na lang ang bibilhin natin. Yay! Naku, sobrang excited po ako para sa family day natin. Sayang lang wala akong papa. Dahil sa sinabi ni Mikay ay nagkatinginan sina Ella at Soledad. May lungkot sa kanilang mga mata nung marinig iyon. Apo, nalulungkot ka pa rin ba dahil wala kang tatay? Minsan lang po. Nakikita ko po kasi sa mga kaklase ko na meron silang tatay. Pero pag naalala ko na po si Mama, nawawala na rin po yun. Oo, tama yun. Huwag mo nang alalahanin ng tatay mo. Okay naman kasi tayo na kahit wala siya, hindi ba? Natahimik na lang si Mikay at doon na ngumiti. Pero alam ni Ella na malungkot pa rin ang kanyang anak. Naglakad-lakad pa sila noon at nagulat na lang si Ella nang makita ang isang pamilyar na muka sa department store. Captain Navarro, kayo po ba yan? Miss Darius, kamusta? Nandito ka rin pala. It's so nice to see you again. Masaya rin po ako na makita kayo, Captain. Ito nga po palang mama at anak ko. Ma, Mikay, si Captain Alex Navarro, ang kapitan ng barko kung saan ako nagtatrabaho. Agad ni inabot ni Soledad ang kanyang kamay kay Alex pagkatapos ay ngumiti ito. Masaya po ako na makilala kayo, sir. Maraming salamat po sa pagiging mabuti nyo sa anak ko. Kung minsan po kasi naikukwento nyo siya sa akin. Ay, wala po yun. Magaling po kasi talagang anak ninyo. Dapat po lang sa kanyang posisyon niya. Kinagagala ko pong makilala kayo. Bahagyang napatingin si Alex kay Mikay. May kung anong saya siyang naramdaman noon pero hindi na lang talaga niya yun pinahalata. Hi, ako po si Mikay. Ako po yung only baby ng Mama Ella ko. Nice to see you po. Nice to see you too. Ikaw pala yung batang pinakalala sa akin ni Ella. Ang cute mo naman. Talaga po? Thank you po. Doon napag-alaman ni Ella na schoolmate pala ni Mikay ang pamangkin ni Alex. At bumibili rin sila ng t-shirt para sa family day. Yun pala anak eh. Baka makilala mong pamangkin ni Captain Alex? Baka nakita ko na po siya sa school, Mama. Wow naman, sir. Small world po. Napangiti na lang si Alex roon. Oo nga eh. Small world talaga. Nagpaalam na si Alex pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap. Bago tuluyang umalis, tiningnan at kinausap niya si Mikay. Maging mabait ka sa mama mo Huwag maulit Lahat naman ay ginagawa niya para sa'yo, okay? Oo naman po. Promise po yan. Thank you po. Welcome. See you soon. Sasama rin naman ako sa family day. At nang makaalis na si Alex, ay hindi napigilan ni Mikay na magbigay ng komento sa kanyang ina. Mama, parehas po kaming may birthmark sa may pisngi, no? Nakita niyo po ba yun? Parehas din pong maliit lang. Ang galing. Hindi lang pala ako may birthmark na ganun eh. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ella sa gulat. Lagi niya kasing nakikita ang mukha ni Alex pero hindi niyo napapansin. Oo. Parehas nga kayo ni Captain. Sabi ng iba, swerte raw ang may birthmark. Kaya wag mo ikakahiya yung birthmark mo Opo,
Oo nga pala, Mama. Mukhang mabait po yung kapitan ng barko nyo. Kung saan kayo nagtatrabaho. Magaan pong loob ko sa kanya. Ha? Naku, ikaw talaga. Sige na, umalis na tayo. Total, nakapili na naman na tayo ng t-shirts natin. Kain tayo noon sa restaurant na alam ko. Naging masaya nga ang araw na iyon. Hindi lang para kay Mikay, kundi pati na rin kay Ella at Soledad. Pag uwi, napansin ng matanda ang pananahimik ng kanyang anak. O anak, akala ko ba masaya ka para sa anak mo? Eh bakit parang binagsakan ka ng langit at lupa dyan? Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang. Nagtaka lang po ako sa birthmark ni Alex. Lagi ko naman po siya nakakita pero ngayon ko lang po na-realize na parehas po pala sila ni Mikay. Kaya pala sa tuwing nakikita ko siya, may naaalala ko. Yun pala yun, anak. Birthmark lang naman yun. Huwag mo na masyadong isipin. Lahat ng tao pwedeng meron noon. Hindi mo lang siguro napapansin. Dahil sa sinabi ng kanyang ina ay hinayaan na nga ni Ella na kung ano man ang nasa isip niya. Ilang araw ang lumipas, sumapit na nga ang Family Day. Welcome sa Family Day, parents and kids! Simulan na po natin ang unang laro. Ito po ay ang sack race. Masasali po ba tayo? Yes anak, sasali tayo. Sabay tayong tatalo na. Sumunod ka lang kay mama. At yun naman ang ginawa ng bata. Mananalo tayo! Kumapit ka lang po mahigpit sa akin. Oo, konti na lang anak. Go lang. Malapit na sana silang manalo, pero nahirapan si Ella bandang huli, kaya hindi rin sila nanalo. Sayang naman anak, hindi tayo nanalo. Nahirapan kasi si mama eh. Pasensya na anak ha. Okay lang po mama. At least magkasama pa rin tayo. I-enjoy pa rin po natin yung moment na to. Nagumpisa naman ang pangalawang game. Sa pagkakataong ito, nagulat si Ella dahil ang kalaban nila ay si Captain Alex at ang pamangkin nito. Captain Alex, nakita na naman po tayo. Pasensyahan na lang po kung manalo kami ngayon sa larong to ha. Okay lang kung manalo kayo. This is just a game. Dapat ay masaya lang tayong lahat. Sige na, umpisahan na natin to. Balloon relay ang laro. Sa pagkakataon na iyon ay sina Ella at Mikay ang nanalo. Yay! Nanalo tayo! Appear anak! Yay! Thank you mama! Sobrang sayo ko po na panalo tayo! It was a good game, Miss Darius. I'm happy for you. Ngumiti si Ella pagkatapos ay nagsalita. Thank you, Cap. Good game nga po. Masaya rin si Mikay roon. Naglaro pa sila ng ibang laro sa Family Day. May mga pagkakataon na panalo sila. May pagkakataon naman na hindi. Anak, uwi na tayo. Pagod na si Mama at saka si Lola Sole. Okay lang ba sa'yo yon? Oo naman po. Pagod na rin ako eh. Tara na po. O sige anak, tara na. Mama, paayos na po yung gamit at uuwi na po tayo. Pagkatapos ng Family Day, marami pang pagkakataon na nagkita sina Ella at Alex. Kaya naman sobrang close na nila. Pati na rin kay Mikay ay close na rin si Alex. Talagang close na kay Sir Alex ha? Hindi na talaga mapipigilan? Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Sa barko palang close na kami. Hindi nga lagi naging okay ang umpisa namin pero naging okay naman kami. Sus, kilala kita. Masasabi kong iba talaga ang closeness nyo ngayon. Aminin mo na kasi. May feelings ka na kay Sir Alex, no? Saglit na napatigil si Ella. Inisip niya ang sagot sa tanong na iyon at hindi niya maitagong kinilig siya. O kaya aminin ko, kinikilig na ako. Lalo na kapag pinupuntahan niya sa bahay si Mikay. Si Mikay ba o ikaw? Si Mikay, ito naman. Natawa na lang si Sarya pero sumeryoso ang mukha niya. May tanong kasing sumagi sa isip niya. Pero paano kung biglang dumating yung tatay ni Mikay? Tapos gusto kang maging asawa? Paano na si Sir Alex? Ano ba namang klaseng tanong yan? Seryoso ka ba? Hindi na nga bumalik yung lalaking yun sa buhay namin eh. At isa pa, hindi namin siya kilala. Paano ikakasal pa kaming dalawa? Wala ka bang balak na alamin ng kung sinong tatay ni Mikay? Alam mo na, para lang kilala mo siya. Pwede naman kayo mag-co-parenting kung yun ang gusto mo. Agad na umiling si Ella. Naging seryoso din ang mukha niya. Talagang alam mo na hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang kaibigan. Dahil naging close na nga ang dalawa, naisip na rin ni Alex na ligawan na si Ella. Pati sina Soledad, Mikay at Sarya ay dinadamay na rin niya.
Hindi mo naman kailangan ng ganitong kalaking effort. Lagi ka naman na pumupunta dito sa amin. Pamilya ka nga namin eh. Ella, magiging pamilya lang tayo kung tatanggapin mo ko bilang tatay ng anak mo. Labis ang kilig ni Ella noong mga oras na yun. Si Sarya naman ay halos sampasin na si Soledad sa sobrang kilig. Darating tayo dyan. Hindi man sa ngayon pero sana dumating tayo dyan. Asahan mo, gagawin kong lahat para makarating tayo ron. Tuloy-tuloy ang panliligaw ni Alex kay Ella noon. Sa totoo lang, ay label na lang naman talaga ang kulang para sa kanilang dalawa. Hanggang sa isang araw, dumalaw si Ella sa mansyon ni Alex. Ginagawa niya naman na iyon noon pero parang espesyal ang sandaling iyon. Dahil gusto na sagutin ni Ella, si Alex. Good morning. Sobrang aga ko ba? Naku, pasensya ka na. Gusto ko kasing matikman mo tong luto ni Mama. Tumulong ako dyan kaya luto talaga yan ng may halang pagmamahal. Wow naman. Thank you. Actually, pupuntahan naman kita sa inyo ngayon eh. Hindi ka na sana nag-abala pa. Okay lang. Minsan lang naman ako mag-effort. Hayaan mo na. At saka, gusto ko kasi talagang makita kung anong reaksyon mo kapag kumain ka niyan. Umupo na sila sa dining area. Kakain na sana si Alex pero biglang dumating ang kasambahay niya. May inabot itong sulat. Sir, dinala lang po ng delivery rider dito. Para sa inyo daw po. Sige manang, akin na. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ella dahil sa kanyang nakita. Envelope yun ng isang DNA center. Agad siyang napatanong kung para kanino yun. DNA? Bakit? Sinong pina-DNA mo? Hindi agad nakasagot si Alex, pero sakto naman na nakita ni Ella kung para kanino iyon. Agad na nanlaki ang mga mata niya. Nang buksan ni Alex ang envelope ay nanlaki din ang mga mata niya. Positive ang result. Si Mikay? Ikaw ang tatay ni Mikay? Dahil sa labis na pagmamadali ay nahulog ni Alex ang isang kwintas. Kwintas na pagmamayari ni Ella. Seryoso ba to? Akin to ah. Paano napunta sa'yo to? Sabihin mo sa akin. Paano napunta sa'yo to? Ella, please. Let me explain. Sasabihin ko naman sa iyong lahat eh. Pag-usapan lang natin ng mahinahon to. Pwede naman yun, hindi ba? Mahinahon? Paano ko ihinahon kung ganyan ka sa akin? Hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Halos magmakaawa na si Alex sa harapan ni Ella. Iyak siya ng iyak. May nakapagsabi lang sa akin noon na posibleng may anak ako. Hindi ko alam kung kanino kaya pina-DNA kong lahat ng mga may anak sa barko. Alam mong naranasan ko. Alam mong hindi ko alam kung sinong ama ng anak ko. Sana dun palang sinabihan mo na ako. Hindi ko alam na sa'yo yung customized necklace na yan. Lagi ko yung dala-dala. Hoping na makita ko may-ari. At ikaw pala. Tinignan muli ni Ella ang necklace para makasigurado na sa kanya nga ang necklace na yon. Bigay ito sa akin ng nanay ko, kaya hindi ako pwedeng magkamali. Akin nga to. Walang hiya ka. Maniwala ka sa akin, Ella. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa kwarto ko nung gabing yun. Nagising na lang ako na may katabi na ako sa kama. At ikaw pala yun. Ano ngayon? Sa tingin mo, porket sinabi mong hindi mo alam ang nangyari noon, hindi na ako magagalit sa'yo? Wala ka sa tabi namin ng 7 taon. Anong gusto mong gawin o sabihin ko? Lalo pang lumuhod at yumuko si Alex dahil sa labis na kahihiyan. Hirap na siya. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ko. Sabihin mo lang sa akin. Promise ko yan sa'yo. Huwag mo lang lalayo sa akin ng anak ko. Oh, wow! Kung makapagsabi ka, parang ikaw ang nahirapan ng ilang taon. Alam mo, mali na pinalapit ko pa sa iyong anak ko. Maling-mali. Alam ko naman, wala talaga akong karapatan sa kanya dahil wala akong ng 7 taon. Pero alam ko rin na nangungulilangan ako sa kanyang ama. Hindi ba natin siya iisipin sa puntong ito? Hindi na nagsalita pa si Ella. Inayos niya lang ang dala niyang pagkain pagkatapos ay umalis na sa mansyon ni Alex. Pag-uwi, dahil umiiyak siya, ay hindi na niya naitago pa ang nalaman niya. Agad niya iyong sinabi kay Soledad. Ano? Si Alex ang tatay ni Mikay? Totoo ba yan, Diyos ko? Ang tagal-tagal na nating hinahanap, pero boss mo pala. Positive po ang resulta, ma. Kitang-kita ng 2 mata ko. Hindi ko alam kung matutuwa ko o magagalit eh. Bakit ngayon ko pa nalaman kung kailang may pagmamahal na ako para sa kanya? Nako, mukhang mahirap nga yan, anak. Eh ano, may balak ka man lang bang sabihin kay Mikay ito? Eh sa tingin ko naman kasi kailangan talaga niya itong malaman.
Agad na umiling si Ella. Ang buong akala niya ay hindi siya rinig ni Mikay. Yun pala, kanina pa ito nakikinig sa kanila. Huwag po. Kahit kailan, huwag niyo pong sasabihin sa anak ko kung... Hindi na natapos ni Ella ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Mikay sa kanya. Mama, itatago niyo pa rin po ba na nakilala niyo na kung sinong tatay ko? Nanlaki ang mga mata ni Ella dahil sa gulat. Anak, ginawa ko lang naman to dahil ayaw kitang masaktan. Ayaw kong malaman mo na si Alex ang tatay mo. Dahil baka umasa ka lang. Gusto kitang protektahan. Protektahan? Upang sarili niyo lang yan. Kaya ganyan po mga desisyon ninyo. Mahal ko po kayo, Mama. Pero alam niyo pong matagal ko nang gusto makita si Papa ko. Hindi po ba pwedeng ibigay niyo na lang sa akin yun? Dahil sa sinabi ni Mikay ay lalong nadurog ang puso ni Ella. Alam niyang sa pagkakataong iyon ay tama ang anak niya. Pagpasensyahan mo na ako, anak, ha? Naging makasarili ako. Ang buong akala ko, iniisip kita. Pero sarili ko lang palang iniisip ko. I'm really sorry. Sa araw-araw, laging kinikulit ni Mikay ang kanyang ina tungkol kay Alex. Hindi pa rin ba tayo pupunta kay Papa? Baka kasi miss na niya ako eh. Miss ko na rin siya, Mama. Anak, may tamang panahon para dyan. Hindi ba ako handa? Pasensya na. Naiintindihan ko po, Mama. Basta isang araw, papatawarin niyo po si Papa, ha? Tumangutango na lang si Ella noon at hindi na sumagot pa. Makaraan ng isang buwan, nanlalaki na lang ang mga mata ni Alex nang makita sina Ella at Mikay sa harapan ng mansyon nila. Anak, Ella, kayo ba talaga yan? Papa, sa wakas, may papa na ako. Todo yakapan sina Mikay at Alex sa isa't isa noong mga oras na yon. Hindi rin matigil ang pagluha ng mga mata ng binata dahil sa kanyang nasaksihan. Ella, mabuti naman na dinala mo siya rito. Ang buong akala ko, hindi ko na siya makikita. Magpasalamat ka na lang talaga sa anak mo. Mas malaki kasi ang pagmamahal ko sa batang yan kaysa sa galit ko sa'yo. Siya talaga nagsabi sa akin na patawarin na kita at mabuo na tayo. Gulat na gulat si Alex noon. Hindi siya makapaniwala. Ako, pinapatawad mo na. Bakit? Ayaw mo ba? Pwede ko namang bawiin. Hindi mo na makikita ang anak mo. Hindi naman siya ganun, Ella. Nagulat lang talaga ako. Sobrang thank you. Kung alam mo lang kung gaano kalaking bagay ito sa akin. Niyakap ni Alex si Ella ng mahigpit. Noong una ay ayaw pa ng dalaga. Pero dahil wala na siyang magawa, ay niyakap na lang niya pabalik si Alex. Yee, pati ng papa at mama ko. Happy family na kami. Naku, ikaw talaga. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito eh. Para sa'yo, lahat ay gagawin ni Mama. Ella, mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Promise. Sa inyo na ako simula ngayon. Babawi talaga ako sa inyo. Tinupad naman ni Alex ang sinabi niya. Pagkatapos ng isang taon ay pinakasalan na niya si Ella. Huwag maging makasarili. Hindi mo hawak ang damdamin ng iba. Hindi porket nasaktan ka ay ganoon na rin ang pakiramdam ng iba. Matuto tayong magpatawad dahil mas mabigat kung may pasan-pasan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakakinig at pagsuporta. Lalo na kina Florinda Ferret from Modena, Italy, Irma Barion from Silang, Cavite, and Gina Labarinto from Hong Kong. Ako po muli si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. 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 Hanggang sa muli.